Sa simula, gulo ang guild office. Mga staff nagmamadali, may nagsusumbong ng reports at may tension sa front counter tungkol sa isang monster incident. Tinawag ang messenger na si Tool, tinapos agad ang kanya trabaho at pinapunta sa head. Doon sinabihan siya na dalhin ang isang sealed directive na nakatarget kay Bel Cranel ng Hestia Familia. Nilinaw ng head na bawal ang further inquiry at itinuring itong duty of absolute secrecy. Hindi isang request lang, kundi opisyal na itinatalaga ng guild ang Hestia Familia sa isang mission. Sa opening, nagbigay ng official na mission ang guild na may title na Xenos Outliers. Agad namang nilinaw na missions ay compulsory, hindi tulad ng normal na quests, at karaniwang ibinibigay sa mas malaking familyas. Nagulat ang Hestia Familia dahil hindi nila maintindihan bakit sila ang napili. Tapos dumating ang konkretong utos. Proceed to the 20th floor with the Dragon Girl. Napuno ng confusion ang grupo. May mga tanong na, "It can't be," "Why?" at "How does the guild know about Wiene?" Binuo rin agad ang tension sa eksena nang si Hestia magtanong kay Bel, "Belcon, are you alright?" At sinagot naman niya ng mahinahon, "I'm fine." Habang nag-prepare ang Hestia Familia, nagkaroon sila ng seryosong usapan tungkol sa kung paano nalaman ng guild ang tungkol kay Wiene. May nag-alok ng tulong kay Bel, pero pagdating sa pinagmulan ng impormasyon, isang miyembro ang nagtangkang ilink ito sa riot kahapon. Sinagot ng iba na masyado namang mabilis ang kilos ng guild para galing lang doon. Lalo pang nag-aalala ang grupo nung sinabi nila na alam na rin ng guild kung anong species si Wiene. Ang conclusion nila, posibleng naalam na ito ng guild ng mas maaga. Malinaw ang tension at concerned na mga close-up sa mga mukha ng pamilya habang pinagdudahan nila ang timing at mga motibo ng guild. Nilinaw muna ng Hestia Familia na delikado ang misyon. First time nilang aabot sa 20th floor at wala silang garantiya ng safety. Isang pagkakataon lang. Plano nila, gagamitin ni Haruhime Sama ang kanyang level boost para ma-meet nila ang criteria na umakyat. Binanggit din na once pumasok sila sa 19th floor, i-boost si Wealth. Si Wealth naman, inihayag na may naka-reserve siyang 3 magic swords na hindi niya ginamit para pang emergency. At si Mikoto tinakda para gamitin ang kanyang skill at mag-search ng enemy monsters habang naglalakad sila papasok. Sa madaling sabi, alam nilang risky pero nag-prepare sila ng seryoso. Gearing up, hawak ang magic swords at nagdesisyon na subukan ang pag-akyat papuntang 20th floor. Sa sina na to, ramdam mo agad kung bakit tumanggap ang Hestia Familia ng misyon. Hindi lang dahil ito'y utos, kundi dahil proteksyon at pagtutulungan. Nagsimula ito sa pag-alaala nila na na-save nila si Wiene at kung gaano siya ka-happy dahil doon. Si Lily naman ang nagpatibay na nagpapaalala na ang pagiging pamilya ay nangangahulugang sinusuportahan ninyo ang isa't isa at pinag-iisang kapalaran. Ramdam mo ang pagkakaisa pag nagsalita ang iba at sinabing sasamahan nila si Wiene kahit saan siya pupunta. Pagkatapos, hinarap ni Bel si Wiene at inaya siyang sumama sa dungeon. Tinanong kung gusto ba niyang pumunta at tumugon si Wiene na kahit natatakot siya, pipiliin niyang sumama dahil kasama niya ang lahat. May mga tahimik na pagdadampi at pangakong paalam. Maliit na gestures ng suporta na nag-seal ng resolve ng grupo. Parehong pagmamahal at determinasyon ang tumungha bago sila umalis. May tender moment muna kay Wiene na nagpapasalamat kay Bel. May halong "I love you." Pero hindi nagtagal, bumaba ang tensyon. Si Hestia mismo nagdududa at nagmungkahi na parang ginagamit nila si Belcon at ang iba bilang lure. Isang posibilidad na may kamay si Ouranos sa likod nito. Bago umalis, malinaw na nag-delegate si Hestia. Sinabi niya kay Asvi na aasahan niya itong asikasuhin ang mga bagay sa bahay. Makikita sa mga mukha ang pag-aalala at strategic concern habang nagpapalit ng paalam ang grupo.
Mga linyang gaya ng "We'll be back" at "Be careful on your way", habang umiikot ang usaping ito ng posibilidad ng divine level manipulation. Sa kalagitnaan ng mission prep, nagkaroon ng tense na face-to-face si Hestia gamit ang tumawag sa kanya, Auranos. Nagkita sila sa 4th Street sa 7th District at agad na na-check ni Hestia kung siya nga ba ang umanyaya. Lumabas na iniwan ni Auranos ang isang mensahe gamit ang sacred letters. Isang paalala na pumunta pagkatapos umalis ang pamilya. Isang weird na paraan ng pag-iwan ng message na napansin ni Hestia. Tinukoy din ni Oranos na walang silbi ang anumang disguise kapag harapan ang isang deity, kaya ibang klase ang tono ng kanilang pagkikita. Papunta na sila sa 19th floor gamit ang isang almost secret byway. May sign na nagsasabing, "Beyond this point is the 19th floor. This is where the true test starts," at tinatawag nila ito na final check. Sa paghahanda, nakaplano, may lampmos para sa ilaw at iniwan ni Wealth ang 3 magic swords na hindi ginamit para reserve. Sinabi rin na pagpasok nila sa 19th, gagamitin ni Haruhime ang kanyang level boost kay Wealth at si Mikoto naman ang gagamitin ang kanyang skill para mag-search ng monsters. Pero isang secret passage ang nauwi sa dead end. At sa eksenang iyon, may isang miyembro na tumugon ng malamig na, "My role ends here," na nagpataas ng tension bago sila magdesisyon kung ano susunod. Pagpasok nila sa 20th floor, agad silang sinalakay. Swarm ng monsters ang dumagsa at instant na tense ang sitwasyon. Tumawag si Belle kay Winnie at ginabayan niya na tumago sa likod niya. May mga sigaw din na umatras dahil may fresh wave na papalapit. Tumindig si Wealth at sinabi na gagamit siya ng magic sword. Ginamit niya yon para itaboy ang papasok na alon at bigyan ng puwang ang grupo. Pagkatapos ng suntukan, may relief. Nagsorry si Wealth na gumamit ng precious magic sword pero sinabing sulit at nagpasalamat ang iba na naayos ng hindi lumala. Pero malamig ang realization ng grupo. Napansin nila na halos lahat ng monsters ay nakatarget lang kay Uenedono. Si Belle saka nagpanata na poprotektahan siya hanggat kaya niya, pero alam nilang delikado kung bigla silang muling sasalakayin. Pagdating nila sa isang koridor, biglang nawala ang kumpiyansa. Walang entry sa map. Si Lily halatang nagdududa pero kinumpirma na tama ang lugar. Si Belle nagtataka kung anong pakay ng guild. Tapos si Winnie ang unang nakarinig. May tinig, isang song na umaalingaw-ngaw sa mga bato. Isa-isa ring narinig ng iba, a song, at napaisip sila kung sino ang tinatawag nito at kung saan nanggagaling. Lily nagsabi na hindi ito nakalista sa map, unexplored territory, kaya lumalala ang tension. Mikoto nag-scan pero walang na-detect. Pagkatapos ay sabi niya na parang binabantayan sila. Agad nagpa-alerto ang grupo, stay on guard, at ramdam na unti-unting tumitindi ang panganib habang umaatin ang echo ng kantang humahila sa kanila palab deeper sa labyrinth. Biglang naglabas sila ng lampmos para mag-ilaw sa madilim na koridor. Tapos nagulat, may lumabas na armed lizard men. Agad na nag-alala ang grupo kung targetin din ba nila si Wiene. Hindi nagtagal, isang lizard man ang humatak at nasaktan si Wiene. Narinig ang kanyang pag-iyak na masakit habang tinatawag siya ng pamilya. Tumalon agad sa aksyon ang buong Hestia pamilya. Mga tawag na Wiene-sama at panibagong alarma ang sumabog sa paligid. Si Belle mismo ang umusad, umiiyak at sumisigaw na hindi niya papayagan na kunin o saktan si Wiene at pisikal na pumasok para iligtas siya. Ang eksena tumigil sa tense na close combat moment. Si Belle nag-push in, sinabay ang isang malakas na hoop habang ipinagtatanggol nila si Wiene. Pagkatapos ng fight, umatras ang mga lizardman at nag-explain. Hindi raw totoong ambush para saktan kayo, kundi isang test. Sabi nila, kailangan nilang malaman kung anong klasing tao ang tumanggap sa kanilang kin. Kung iiwanin ba nyo si Wiene,
pag naging mahirap ang sitwasyon. Inamin din nila na nasaktan kayo at humingi ng paumanhin dahil nasaktan nila ang grupo. Sa dulo, nagpasalamat sila talaga. Thank you for protecting our kin. At ramdam ang relief habang tinatanggap ng pamilya ang apology at pasasalamat. Sa closing ng mission, nagbukas ang mismong katotohanan. Ang mga lizardmen hindi lang mga wild monsters. Inireveal nila na sila ay tinatawag na Xenos, mga monsters na may intelligence. Sinabi nila na pagkatapos nilang obserbahan ang mga uri nila, binigyan sila ng aid ng guild pero sa paraang itinatakip bilang proteksyon. Ganun din ang linaw nila tungkol sa misyon. Ang tunay na layunin ay i-deliver si Winnie pabalik sa kanyang comrades. Pagdating ng grupo sa lugar, sinabihan ng mga Xenos na i-on ang mga ilaw at biglang lumitaw ang isang hidden village na puno ng tao-monster na nakahanda tanggapin si Winnie. Lumabas si Lid, nagpakilala bilang Lizardman at lumapit kay Belle ng magalang. May attempts pa silang gawing mas friendly ang unang impression. Tawagin si Belle na Belchichi, mag-shake ng kamay at mga masiglang pagbati mula sa marami. Kahit tahimik si Winnie, sinabi nila na mukhang nagugustuhan niya si Belle. Tinanong at ipinangalan siya bilang Winnie at agad siyang tinanggap bilang bagong kin. Pinangakuan nila na dito wala nang mag-o-oppress o magpe-persecute sa kanya. Sa dulo, ipinakilala ang sarili nilang label, Xenos, at kinausap si Hestia na ang kanyang pamilya at ang grupo ni Belle ay parehong pag-asa nila. Isang tulay patungo sa coexistence ng humans at monsters. Ang reveal ay nag-close ng mission bilang reunion na inayos sa likod ng mga eksena at nagtanim ng pag-asa para sa pakikipamuhay sa pagitan ng dalawang mundo.